Naninindigan ang mga miyembro ng kadamay na hindi sila aalis sa mga inokupa nilang pabahay sa Bulacan kahit ngayong araw na ang deadline ng eviction notice. Handa raw sila sakaling magkagulo. Ang mga otoridad magpupulong muna raw para maitakda ang pagpapaalis sa mga miyembro ng kadamay. Kung magmamatigas daw sila, baka raw mapilitang gumamit ng puwersa ang pulisya. Makibalita tayo kay June Veneracion. Dalawang layer ng barikada ang itanayo ng mga taga-kadamay sa Pandi 3 sa Bulacan bilang proteksyon daw sakaling matuloy ang pagpapaalis sa kanila. Ngayong araw kasi ang deadline ng eviction notice na ibinigay ng National Housing Authority o NHA. Bagamat nag-aalala at natatakot sila sa posibleng kahinatnan, nanindigan pa rin ng mga miyembro ng kadamay na hindi sila aalis sa lugar. Handa raw silang gumamit ng dahas para ipaglaban ang pananatili nila roon. Kaya hindi kami aalis dito. Yung pondo kasi ginamit dito ay pondo ng Maralitang Tagalungsod o pondo ng bayan. Yung nakarampang administrasyon ni Aquino, yung 50 billion na pondo talaga na nakalaan sa pabahay. Hindi naman po kami masamang tao. Kumbaga, lumalaban lang kami katulad ng pinaglalaban namin yung karapatang pantao. At ayaw po namin ng gulo. At ayaw namin magkasakita ng mga tao. Sa Villa Luis Housing Project naman, ayaw nang magpapasok sa gate ng kadamay. Hindi, bawal pasok sa rem. Bawal. Bakit po bawal? Bawal. Pati mga nagko-cover na media, ayaw nilang papasukin. Tanging mga miyembro lang nila ang pinapayagang makapasok. Sa ngayon, mahigit 5,000 miyembro ng militanteng grupo ang umukupa na sa iba't ibang housing projects. Ang Pandi 3, Pandi 2, BJMP Housing, Villa Elise, Villa Lois at Padre Pio. Ang mga lihitimong nakatira sa housing project ng NHA, nag-aalala na sa kanilang seguridad. Sana raw sumunod na lang ang mga taga-kadamay sa proseso ng pag-a-apply ng bahay gaya nila. Kami, mga legal dito, natatakot din kami kasi baka madamay kami. Pero hindi naman daw galit ang ilang residente sa mga taga-kadamay dahil nauunawaan nila ang hirap na walang sariling bahay. Ngayong hapon, magpupulong ang pulisya, militar at National Housing Authority para pag-usapan kung kailan papaalisin ang mga miyembro ng kadamay sa mga pabahay. Oras na mabigyan ng go signal, bibigyan daw ng 2 oras ang kadamay para kusang umalis. Pero kapag hindi pa rin sumunod, mapipilitan daw gumamit ng puwersa ang pulisya. Sa mahinahong paraan ang gagawin ng eviction. Of course, siyempre kung may manggugulo dyan, may maghahagis ng mga pillbox, i-arrest ng PNP. Pero definitely, paano pag naging hindi sila umalis? Yun na, doon na papasok yung forced eviction. Aanoin sila, pwersahan silang ilalabas. So bago pa man din sila palabasin, sasabihan pa rin sila. Bibigyan sila ng 1 to 2 hours para iligpit yung gamit at lumabas ng mapayapa. Kapag napaalis na ang mga kadamay sa mga pabahay, nais naman ng NHA na bantayan ng Special Action Force ang mga resettlement area para hindi na maulit ang iligal na pag-okupa. June Veneracion, GMA News.